isang magandang umaga sa inyong lahat, sa ating lahat. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan at nais kong talakayin ay ang tungkol sa mga relihiyon sa Asya. Okay, magandang umaga mga bata. Bago ako magsimula ay nais ko munang manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong binigay niyo sa amin sa pang-araw-araw naming buhay at ganoon na din po sa mga kalakasang binibigay niyo sa amin. Lord, nawa po ay bigyan niyo po kami ng malawak na kaisipan na maunawaan ng aming mga gawain. Tulungan niyo po kami na mas matutunan ang mga araling ito. Gayon na din po ang aming pamilya. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Yun lang po at maraming salamat. Ayun, okay, ayan na, isang magandang umaga sa inyong lahat, sa inyong mga bata. Ayun nga, kagaya na sinabi ko, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Ngunit bago ako magsimula, ay nais ko munang magbahagi kayo ng inyong mga karanasan tungkol sa inyong mga bakasyon. Ano ba ang mga kaganapang nangyari sa inyo nung Pasko at Bagong Taon? Meron bang lumipat ng lugar? Meron bang nagbakasyon sa ibang lugar? O nagstay kayo dito? Okay. Ayun, bago ko simulan ng aking talakayan ay nais ko munang ibahagi ang aking mga karanasan sa Bagong Taon at Pasko. Dahil nga nagbahagi din kayo ng inyong karanasan, hayaan niyo magbahagi naman ako ng sa akin. Nung Pasko is kasama ko ang aking pamilya. Hindi naman kami naghanda ng madami dahil nga ang katwiran ng aking mga magulang basta't sama-sama kami at may kaunting pagsasalo is okay na yon. Nung namang Bagong Taon is masaya din naman. Merong salo-salo at sama-sama namin sinalubong ang Bagong Taon. Meron mang kaunting hindi pagkakaunawaan, ngunit bago naman matapos ang Bagong Taon amin naman itong nasolusyonan. At yun na rin ang kagandahan. Sabi ko sa sarili ko dati, magbabago na ako na mas gugustuhin kong mag-ipon ng pera. Kasi nga, nag-aaral tayo, and then, mas marami pangangailangan. Parang hindi nagagana, parang hindi nangyayari ang aking kahilingan, parang mas lalo akong gumagastos. So ayun nga, dahil nga bagong taon, ibig sabihin ay bagong buhay. Kaya naman kayo mga estudyante, ano yung mga ginagawa nyo nung 2021 na gusto nyo nang baguhin sa 2022? Simulan natin kay Kyle. Okay. Ayan, ang gustong baguhin ni Kyle ay mas masipag daw siya sa pag-aaral. Ayan, tama yan. Ikaw naman, Denden, ano ang gusto mong baguhin? Ayun, mas magiging mahusay ka, mas magiging ensayo ka sa larangan ng sining. Okay, maganda yan. So ayan, may isa pa gustong mag-share ng kanyang babaguhin sa 2022. Ayan, si Danica, pakinggan natin. Ayan. Maganda nga yan. Okay, ang kay Danica ay hindi na siya magiging marupok sa 2022. Aba, maganda nga yan. Ikaw ba naman yun laging sinasaktan? Laging binabalikan tapos sasaktan ulit. Tatanggapin mo pa ba naman? Di ba? Hindi na. Kaya ngayong 2022, si Danica ay hindi na marupok. At isang paalala din sa mga kabataan dyan, sa inyong mga estudyante ko, na huwag kayong masyadong marupok, huwag kayong masyadong mapusok sa pag-ibig, sa pagmamahal na yan. Kasi sasaktan lang kayo niyan. Mas mag-focus kayo sa pag-aaral nyo. Kasi yung pagmamahal na yan, idadating sa tamang panahon. Mas mag-focus kayo sa pag-aaral, mas patibayin yung kahusayan sa pag-aaral. Kasi balang araw ay para sa inyo din naman yan. Kayo din ang aanin yan. Dahil nga, ang dami na din kabataan na nagkakaroon ng anak agad. Hindi ko naman sinasabi na masama yun, pero hindi ito maganda kasi nga mga bata pa kayo at wala pa rin naman kayong sapat na pangbuhay sa mga anak ninyo, ay hindi nakakaawa lang ang mga bata. Ayun. So
So, ayun ulit, bago magsimula na tayo sa ating talakayan at medyo humahaba na ang kwentuhan sa mga resolution na yan. So, ayun, bago tayo magtalakayan, may nalimutan na naman ako. Ang lagay ba'y kailang ang mag-share ng inyong babaguhin ngayong 2022? Aba, ang ma'am ay hindi. Mag-share din ang ma'am. Okay, ang aking babaguhin ngayong 2022 ay mas mag-iipon ako para sa aking para sa pag-travel ko. Dahil nga medyo tumatanda na ang inyong guro, gusto kong mag-ipon ng memories para naman balang araw may babalikan ng inyong ma'am. Masasabi ko sa sarili ko na, okay, goods na ako. Napuntahan ko na yung mga gusto ko, nakain ko na yung mga gusto ko, at nakapag-picture na ako sa mga spot na akin lamang tinitingnan, aking pinangarap na puntahan. So, ayun. Kayo, kaya mag-aral kayo ng mabuti para pag meron na kayong trabaho at mga professional na kayo, may mga pera na kayo, is magagawa din na rin yung gusto niyo, makakapag-travel kayo, makakagala-gala kayo. Kaya nakagandahan, ha? Mag-aral kayo. So, ayan, simulan na natin ang mga ating talakayan dahil nga medyo humahaba ng oras, hindi pa natin natatalakay ang ating relihiyon dahil sa sa naganap na bagong taon at Pasko na yan. Ngayon ay ating talakayin, atin namang pag-usapan ang mga relihiyon sa Asia. Okay, malawak ang naging saklaw ng mga pangyayari sa iba't ibang relihiyon sa Asia tulad ng mga naitala na impluwensya sa pamahalaan. So sinasabi na nagkaroon ng impluwensya ang mga relihiyon sa pamahalaan dahil nga sa pamahalaan ay may batas, gayon din naman sa relihiyon ay nakakatulong ito upang mas patibayin ang pamahalaan, ang pamamalakad nito. Dumako naman tayo sa kabuhayan. Okay, bakit konektado ang kabuhayan sa relihiyon? Sa mga relihiyon na meron tayo, ito ay dahil nga sa relihiyon at sa kabuhayan ay konektado dahil nga na ibibigay nito, di ba, sinasabi na ito is malaking tulong sa paniniwala natin. Kagaya ko na ako isang Kristiyano, na ako'y nagdadasal na sana ay maibigay yung aking pangangailangan, yung kalakasan. Gayon din naman sa ibang mga relihiyon, meron silang mga pinagkukunan, hindi man na ibibigay ito sa material na bagay, ngunit na ibibigay naman ito sa pamamagitan ng kalakasan, paniniwala, pananampalataya. So, dumako naman tayo sa teknolohiya. So, bakit konektado ang teknolohiya sa relihiyon? Nagiging daan ng teknolohiya upang mas ipalaganap ang salita ng Diyos. Sa teknolohiya, kagaya ng mga gadget ng cellphone natin, madaming motivational na quotes ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Gayon din, ito yung dahilan, ito yung paraan nila para ipalaganap ang salita ng Diyos. Teknolohiya at sa sining. Paano naman ito naging konektado sa sining? Ayun, anong konektado ng relihiyon sa sining? So, sinasabi na konektado ito dahil nga mas malikhain na ang mga tao as na ipapakita na kung ano yung ipinapalaganap yung salita ng Diyos gamit ang sining, kagaya na lamang sa pagkanta, sa pagdodrawing. Minsan nakikita natin meron ng mga drawing na gamit ng mga malilikhaing kaisipan ng ating mga kababayan, ng ating mga kapwa-tao. Ayun, ang laki din ng tulong ng sining sa relihiyon dahil nga naipapalaganap ng sining ang mga relihiyon na ating pinapaniwalaan, ng bawat isang pinapaniwalaan sa atin. Ngayon naman ay sa mga impluwensya sa mga pagbabagong ito, higit na lumulutang ang mga kaisipang Asyano, filosofiya at relihiyon. Ayun nga, dahil nga sa pag-usbong ng mga relihiyon, so ibig sabihin na may pagbabago itong higit na lumutang. Kagaya nga dahil nga meron tayong relihiyon, may iba't iba tayong relihiyon, so iba-iba din tayo ng paniniwala. Meron naman pagkakapareho, ngunit hindi ito lahat.
nababago din sa mga filosofiya. Kagaya niya nga lang kagaya nila Confucius, mamaya ay mag-discuss natin yan. At yun na nga ang relihiyon. Ang relihiyon ay nagmula sa salitang Latin na religare. So sabi dito na ang salitang relihiyon ay mula sa salitang religari. Pagbubukod o yung pagsasama-sama ng mga tao. Paghihirang nabubuo sa kahulugang muling pagsasama. Sa pagsasama na pinili sa pananampalataya. Ayun nga, okay nga, dahil nga nasabi ko nga na ito'y pagbubuklod-buklod na ibig sabihin ng religare. Yun yung purpose ng relihiyon. Okay. Dahil nga doon, sinasabi din nga dito na muling pagsama-sama ng piniling pananampalataya. Dahil nga tayo iba-iba ng mga relihiyon, dahil nga merong Islam, mga ganyan, Kristiyano, Judaism, at madami pang iba at madidiscuss natin yan mamaya. Ayan, nagsasama-sama ang mga tao may paniniwala sa ganitong lugar. Di ba't meron tayong iba't ibang nakikitang simbahan, kagaya ng Iglesia ni Cristo. Okay, sila ay nagsama-sama kasi dahil sila ay mayroon silang pinapaniwalaan na may iba din naman sa pinapaniwalaan natin. Maaaring iba, ngunit Diyos din ang kanilang pinapaniwalaan. Muling pagsama-sama ng pinili ng pananampalataya. Ayon sa kasaysayan, halos lahat ng mga relihiyon sa mundo ay nagmula sa Asya. Ayun, sinasabi din dito na ang relihiyon ay nagmula sa Asya dahil nga ang Asya ay isang malaki. Sinasabi na dito nagmula sa Asya ang mga relihiyon. Sa mundo ay nagsimula sa Asya. Sa lawak ng mga teritoryong sakop at sa kapal ng tao ng mga naniniwala, malaki ang dahilan upang tawagin ng Asya na sinilangan ng relihiyon sa daigdig. O ayun nga, sinasabi nga na sa sobrang laki ng Asya at ang daming tao dito, is dito na nagsimula. Dito na umusbong yung mga relihiyon sa buong daigdig. Tawagin ng Asya ang Asya ng sinilangan ng relihiyon sa daigdig. Halina't talakayin ang iba't ibang relihiyon na ito, alamin kung saan umusbong, kung sino ang nagtatag, at mahalagang aral ng mga ito. So ayun, ngayon naman ay atin nang tatalakayin ay ang iba't ibang klase ng relihiyon na umusbong sa Asya. So ayan, bago natin simulan ay sinend ko sa inyong email na nandun din naman sa GC ang aking ginawang PPT. I-open nyo na lang ang inyong cellphone at buksan ang aking ginawang PPT para mas maintindihan at aking din namang i-discuss dito. Dahil nga tayo ay nasa makabagong teknolohiya na at lahat naman sa atin dito ay may gadgets, kaya gumawa ako kaya ganyan ang paraan ng aking ginawa. Pasensyahan nyo na at walang TV ang ma'am. Kaya ayan, simulan na natin ang ating discussion. So ayan, bago ako magsimula ng discussion, gusto ko muna kayong hatiin sa dalawang grupo. At ang dalawang grupo ay magbibigay ng mga relihiyon sa Asya. At bago natin talakayin, ay nais ko muna ipaliwanag nyo ito. Okay. So ayun, matapos kayo makakuha ng mga relihiyon sa Asya, nais ko sa mga relihiyong nakalap, magbigay ng pangyayari na nagaganap sa relihiyon sa inyong napili, ang inyong nahanap na relihiyon. Magbigay kayo doon ng mga pangyayari na inyong naaalala o inyong na experience base sa inyong pang-araw-araw na buhay. So ayan, matapos ninyong sagutan, ay ipasa ito at ako i-checkan mamaya. And then, magsisimula na ako ng aking discussion. Okay, sa ibinigay kong PPT ay sundan nyo ang aking dinidiscuss, basahin at unawain, at makinig sa aking didiscuss. So ayun nga, dumako na nga tayo sa Hinduism. Okay, may idea ba kayo tungkol sa Hinduism? Okay, ako muna.
Ang Hinduism ay ang pangunahing relihiyon sa India. Pangunahing relihiyon sa India ay ang Hinduism. Aryan ang unang tribong sumasampalataya sa Hinduism. Ang unang nanampalataya sa Hinduism ay ang mga Aryan. Naniniwala sila sa maraming Diyos. Kabaliktaran naman sa ating mga Kristiyano, ang Hinduism ay maraming pinapaniwalaang Diyos noon. Ngunit Diyos mula sa iba't ibang likha ng kalikasan, subalit ito ay naglaho at napalitan ng pagsamba kay Brahma. So ito na ngayon ang sinasamba nila. Si Brahma na ang sinasamba nila. Veda ang banal na kasulatan ng mga Hindu. Ito naman yon, Veda. Kung tayo ay merong Biblia, ang mga Hinduism naman ay Veda. Ang nakasulat sa Veda is para maging mabuting buhay, para mas maging maganda yung buhay mo. Ganon. Nagmula sa panahon ng mga Aryan, tinuturo ng Vedas na ang tao ay mayroon silang magkaroon ng mahaba at mabuting buhay. Ang ginagalang ng Hinduismo ang individual na pagsamba. Kagaya natin mga Kristiyano, ang Hinduism ay sumasamba din sila sa mga altar, meron din silang santo, at napupunta din sila sa mga banal na lugar, sa mga sagradong lugar. Kagaya ng simbahan, kagaya sa atin ay simbahan, sa kanila ay sagradong lugar. Ang mga paniniwala ng mga Hindu. Okay, dumako naman tayo sa paniniwala ng mga Hindu. Naniniwala ang mga Hindu sa pagkakabuklod at pagkakaisa ng mga bagay sa kapaligiran na nagdadala sa pagkakaisang espiritual. Naniniwala ng mga Hindu sa pagmamahal, paggalang, pagrespeto sa lahat ng mga bagay na may buhay, espiritu o kaluluwa. So ayon ang mga paniniwala ng Hindu ay ginagalang nila yung mga bagay na buhay. Gayon din naman bagay na may buhay at may mga espiritu o kaluluwa. Okay, mga espiritual sila, kagaya ng sa mga espiritu, mga kaluluwa ng tao, ganyan. Sumasamba sila sa iba't ibang uri at anyo ng Diyos na tinatawag na polytheistic. Ito naman, ang polytheistic ay dalawa o higit pang Diyos na pinapaniwalaan. Isulat natin ang polytheistic. Polytheistic. Ang polytheistic, lagi yung tatandaan mga bata, ito ay dalawa o higit pang Diyos na pinapaniwalaan. Bahagi ng paniniwala ng Hindu ang reincarnation. So, hindi na rin naman bago sa atin ang reincarnation. Yun yung mamatay ka at mabubuhay ka ulit sa ibang katawan at sa ibang katauhan naman. Maaaring sa hayop, sa mga buhay. Ngunit hindi sa sarili mo ulit na pagkatao. Kung saan ang namatay na katawan ng tao ay isisilang na muli sa ibang anyo, paraan o nilalang. Naniniwala ang mga Hindu sa karma. Okay, isa din sa pinapaniwalaan ng mga Hindu is ang karma. Alam na rin naman natin ng karma at minsan nga pinapaniwalaan pa natin kapag may ginawang masama sa iyo yung tao ay may babalik sa kanyang karma. At mayroon din naman tayong tinatawag na good karma na kung ano yung mabuting ibigay sa natin sa kanya is bumalik sa atin, pero huwag kayong mag-expect na yan. Tumulong tayo ng walang hinihinging kapalit. Okay. Ayun nga, karma, reincarnation. Karma at reincarnation. Reincarnation. Okay, ang reincarnation. Ang karma ang magbibigay sa tao ng gantimpala kung kabutihan ng itinanim, subalit pagdurusa naman ang balik kapag kasamaan ng itinanim sa kapwa. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga bata, mga estudyante ko, na kung ano yung ginawa natin sa tao ay maaari ding bumalik sa atin. Kung kabutihan man yan, is maaaring kabutihan din. Kung kasamaan, di expected mo na maaaring kasamahan ang bumalik sa iyo. Meron nga tayong golden rule na
Huwag mong gawin sa iba kung ang ayaw mong gawin nila sa'yo. Ayun. Naniniwala ang mga Hindu sa karma. Ang karma ay nagbibigay sa tao ng gantimpala. Naniniwala ang mga Hindu na ang tao ay dapat magsikap sa buhay at ito ay dapat na iniaalay niya sa Diyos sa anumang antas niya sa lipunan. O ayun, sinasabi dito na ay dapat ang tao ay dapat ay nagsisikap sa buhay at ito ay iniaalay niya sa Diyos. Kahit anuman ang antas nito, kung ikaw man ay mahirap o mayaman, dapat mo itong ialay sa Diyos. Dapat ka magpasalamat sa Diyos sa mga natatanggap mo sa buhay mo. Kung ikay mayaman, ialay mo ito sa Diyos at kailangan mo magsikap para sa iyong buhay. So, ayan, dumako naman tayo sa Buddhism. Okay, may idea ba kayo, mga bata, sa Buddhism? Okay, ang Siddhartha Gautama, ang founder. Okay, very good. Okay, ano pa? Okay. Hayaan nyo munang i-discuss ko ang Buddhismo. Okay, itinatag ito ni Siddhartha Gautama. Okay. Itinatag ni Siddhartha Gautama, isang batang prinsipe. Subalit ninais na maging asektiko upang danasin ang katotohanan ng buhay. Isinuko niya ang karangyaan, luho, at masarap na buhay. Iniwan niya ang pamilya at naglakbay hanggang matuklasan niya ang kaliwanagan. Kaya ang Budismo ay nangangahulugang kaliwanagan. So, si Siddhartha Gautama, kaya siya yung naging tatag niyan kasi naglakbay siya. Dahil nga siya isang prinsipe, nagpakababa siya, naglakbay siya. Hindi ba niya yung yaman, luho niya sa buhay, yung pagiging prinsipe niya, para lamang maglakbay, okay? Naglakbay siya hanggang matuklasan niya na ang kaliwanagan, kaya ang Budismo ay nangangahulugan na kaliwanagan. Ayun. May dalawang paghahati ng Budismo. Okay, may dalawang paghahati ng Budismo. Ang Mahayana Budismo. Ang Mahayana Budismo ay kinikilala bilang Diyos sa Buddha, na si Buddha na tagapagligtas mula sa guro. Aniyakap ito sa mga Silangang Asya tulad ng China, Korea, Japan at Vietnam sa Timog Silangang Asya. So, ang unang bahagi ng Budismo ay ang Mahayana Buddhism. So, ang kinikilala nila ditong Diyos ay ang Buddha. Ay si Buddha. Then, ang pangalawa ay ang Theravada Buddhism. So, ang Theravada Buddhism naman ay kinikilala si Buddha bilang guro at banal na tao. So, kung sa una ay ang kinikilala nila dun sa Mahayana, ang kinikilala nilang na Buddha ay tagapagligtas. So, dun naman sa Theravada Buddhism, kinikilala si Buddha bilang isang guro at banal na tao. Kinikilala ito ng mga bansa ng Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos at ang Cambodia. So, 4 na dakilang katotohanan ng Budismo. So, mayroon tayong 4 na dakilang katotohanan ng Budismo. Okay. Sundan niyo ako sa PPT, okay ha, para hindi maiwan. Okay. Ang 4 na dakilang katotohanan ng Budismo ay ang buhay at pagdurusa ay hindi mapaghihiwalay. So, anong ibig sabihin nito? Sinasabi dito na ang buhay ay pagdurusa ay hindi magpaghihiwalay. So, sinasabi dito na hanggat nabubuhay tayo, ang paniniwala ng Budismo, na hanggat nabubuhay tayo is may pagdurusa. Hindi nawawala yung pagdurusa natin. So, sa pagkakaroon ng buhay, kakambalan nito ang pagdurusa dahil nga nakakaranas tayo ng mga pagsubok, mga hindi magagandang pangyayari sa buhay natin. Sinasabi na ito ay kadikit na, hindi na ito mapaghihiwalay. Yun ang
apat na katotohanan ng Budismo. Iyon ang isa. Ang pagnanasa, ang sanhi ng pagdurusa. So sinasabi din sa Budismo na kaya tayo nagdurusa is dahil sa pagnanasa. Ang kagaya na lamang nito ay hindi tayo nakokontento sa kung anong meron tayo sa buhay. Kagaya ng kagustuhan mong makuha ang isang bagay, pinagnanasahan mo ito, at kaya din tayo hindi nakokontento. Nagdudusa tayo kasi hindi natin kayang i-achieve, hindi natin kayang kunin kung ano yung meron yung isang tao. Hindi tayo nakokontento, wala tayong kontento, kaya nakakaranas tayo ng pagdurusa. Ang pangatlo, mawawala lamang ang pagdurusa kung aalisin ang pagnanasa. So ito ay sa Budismo, pangatlo. Sinasabi na mawawala lamang ang ating pagdurusa kung aalisin natin ang pagnanasa. Kung mas maniniwala tayo, isa dito sa mga halimbawa nito, kung magiging proud ka, mas tutulungan mo yung isang tao, papalakpakan mo siya sa kanyang na-achieve. Okay, palakpak mo sa kanyang na-achieve kasi nga sinasabi din, may nabasa din ako quote sa Facebook dahil nga ang inyong guro ay lagi na din dyan sa social media. May nabasa akong quote, sinasabi dito na palakpakan mo daw yung victory ng iba kasi yung daw sa'yo is darating, which is tama naman talaga. Kung mawawala yung pagnanasa natin sa ating katawan, pagnanasa natin sa ating buhay sa ibang tao, yung sa pag-iisip natin sa mga kung anong meron sila, na bakit wala tayo, is pag nawala yun, mas magpo-focus tayo na mas abutin kung ano yung gusto natin at mas mabilis yung pag-angat natin. So, dumako naman tayo sa pang-apat. Maalis ang pagnanasa kung susunod sa 8 landas at matatamo ang tunay na kaligayahan o nirvana. So, sabi, maalis ang pagnanasa kung susundin daw natin yung 8 dakilang daan. Ito yan na may ating babasahin. Ang 8 landas. Okay. Ang nirvana mga bata, ito ay langit. Nirvana, ganun ang tawag ng mga Buddhism sa nirvana. Kung tayo ay langit, sa kanila naman ay nirvana. Okay, ang 8 dakilang daan para makarating ka sa nirvana ay number 1, tamang pananaw. Okay, mga student, ang pagkakaroon ng tamang pananaw is mas makakatulong din sa atin para mawala yung mga negatibong pumapasok sa atin. Ang pagkakaroon ng tamang pananaw ay makakatulong sa atin upang mawala yung mga negatibong na pumapasok sa utak natin at mas magiging maganda rin kung meron tayong mabuting pananaw at iwas na rin sa paghusga sa ibang tao. Okay, number 1. Diba ko tayo sa number 2? Tamang aspirasyon. Okay, kung meron tayong pinupokus na isang inspirasyon, bawa may pinagkukunan tayo ng inspirasyon, hindi natin pagnanasahan ng iba. Okay, mas magpupokus tayo sa kung ano yung path o goal na pupuntahan natin. Yun ang maganda sa pagkakaroon ng inspirasyon. Okay, humugot ka ng inspirasyon sa pamilya mo, sa sarili mo, okay, sa pangarap mo. Ayun, lahat ng magmo-motivate sa'yo para mas mag-focus ka, mas umangat ka. Ayan, dubako naman tayo sa pangatlo, tamang pananalita. Okay, ang tamang pananalita ay isa din to sa mga kailangan natin. Kasi nga minsan is hindi na natin nakokontrol yung mga sinasabi natin, lalo na kapag galit tayo. Kaya nga kapag galit tayo, mas gusto natin na manahimik na lang tayo para hindi tayo makasakit. Ayun, ang tamang pananalita ay makakatulong upang hindi mo masaktan ng ibang tao. Dahil nga sa pagsasalita mo, hindi mo alam, nasasaktan mo na yung kausap mo, may nasasabi ka ng hindi maganda ang impact para sa kanya, na mayroong magbubunga sa kanya ng negatibo. At nagiging nasasanay ka sa ganung process ng iyong pananalita. Kaya naman paulit-ulit mo na itong ginagawa at paulit-ulit ka naman nakakasakit. Ayun, tamang ugali. Ang pagkakaroon ng tamang ugali. Ayun, ang pagkakaroon ng tamang ugali isa dito sa mga kailangan natin. Bakit? Kasi ikaw ba namang makita din sa labas na sama-sama ng ugali mo? O di ba hindi naman maganda 'yon? Hindi din magandang image mo 'yon kasi
makikita ka ng mga estudyante mo, ng mga kakilala mo na, ay ganito pala ugali niyan, hindi magandang pakisamahan, mawawalan ka ng kaibigan, and then, at isa din sa mga dahilan ng pagkakaroon ng masamang ugali is walang masyadong tumatanggap sa'yo, walang masyadong nakikipag-close sa'yo kasi nga ganyan yung ugali mo, mas nakakasakit ka ng kapwa mo. Okay, dumako naman tayo sa panlima, tamang kabuhayan. Ayun, isa din to sa mga paraan para makarating ka ng nirvana is tamang kabuhayan. So kung ikaw wala yung hindi illegal yung mga kabuhayan mo, hindi ito bawal at may mabuting hangarin ng iyong hanap buhay. Tamang pagpupunyagi. Okay, kung dahil nga minsan kasi yung tamang pagpupunyagi, minsan kasi mas nakagustuhan natin na biglang hindi natin paghihirapan yung gusto natin marating, marami tayong ginagawa na hindi na dapat, kagaya ng panluloko ng tao, mga ganyan. Kasi hindi na maganda yun. Kaya so dapat kung ang paniniwala ng Buddhism, bago ka makarating ng nirvana is isa sa mga tamang pagpupunyagi. And then sa huli, may pang-anim pa, tamang konsentrasyon. Okay, kung yung pag-concentrate mo sa ginagawa mo is isa to sa mga kailangan para makarating ka sa nirvana. So kung concentrate ka, kung porsigido ka sa mga ginagawa mo, sa mga gusto mong marating, ay makakarating ka ng nirvana. At tamang konsentrasyon. Ayun, yun na nga yun. Okay, at dumako naman tayo sa Jainismo. So, ayun, yun lang yung sa Buddhism, and then mag-next na tayo. Pupunta na tayo sa Jainismo ating nang tatalakayin. So, ayun na, dumako naman tayo sa Jainismo. Ano nga ba ang Jainismo? Ang Jainismo ay isa sa mga relihiyon sa India, kagaya ng sa Hinduism. Sa Hinduism, dito naman umusbong, pangunahing umusbong sa India. Ngayon naman, sa Jainismo naman, ay isa sa mga relihiyon. Dahil nga may iba pang mga relihiyon, isa din sa mga relihiyon ang Jainismo sa India. Ayon sa Veda, ang Jainismo ay itinatag ni Rasba. Si Rasba ang nagtatag ng Jainismo. Subalit ang naging pinuno ng Jainismo ay si Mahabera o si Vardhamana. At tinalikuran niya ang lahat ng kanyang kayamanan at kapangyarihan at naging asekto katulad din ni Buddha. So kagaya ng prinsipe na si Siddhartha, ganun din dito si Mahabera. Tinalikuran din niya yung kayamanan niya para maging isang Buddha. Kagaya din kasi, para din kasi yung Buddha yung ginawa ni Mahabera. Tinalikuran niya lahat ng kanyang kayamanan at kapangyarihan at naging asekto katulad din ni Buddha. Lagi natin tatandaan, si Buddha po ay tao. Mga doktrina ng Jainismo. So, okay, dumako naman tayo sa doktrina ng Jainismo. So, ang doktrina ng Jainismo, ang bawat tao ay may layunin. Layunin na makalaya ang kaluluwa sa pagkabuhay at pagkamatay at muling pagkabuhay. Ito ay siklo na dapat maranasan ng bawat tao. Bawal kumain ng karne, bawal ang pumatay ng insekto, bawal ang magnakaw. Yun ang mga bawal sa Jainismo. Bawal magsinungaling, bawal ang magkaroon ng ari-arian at makipagtalik. Isa din yun. Yun din yung mga bawal, ang pagkakaroon ng ari-arian at ang pakikipagtalik ay bawal sa Jainismo, mga doktrina ng Jainismo. At ang karma ay isang buhay na bagay na dumadaan sa katawan ng anumang bagay at buhay ay nagiging pabigat ito. Kailangan maging mapagtimpi at disiplinado ang tao. Kailangan igalang
kailangan igalang ang lahat ng mga bagay na may buhay. So, kagaya din dito sa Hinduism, meron silang pagkakaparehas dahil nga sa Vedas, Veda din yung libro na ginagamit ng Jainismo. Ang kalamang isa sa buhay, kailangan igalang ang lahat ng mga bagay na may buhay, bawal ang pananakit sa anumang may buhay. Tinatawag tong ahisma o kawalan ng karahasan o non-violence. Sinasagawa nila yun para mas maging aware sila sa mga ganung sitwasyon na non-violence. Binibigyan din ng Jainismo ang asset sino o pagkakasakit o mahigit na panitensya upang mapaglaban ang kasakiman ng katawan. So ayun, nagpepenitensya sila. Kagaya ng sa mga Kristiyano is yung pagpepenitensya din yung sa likod para din mabawasan yung mga kasalanan. So isinasagawa din yun sa Jainismo. So ayun sa Jainismo. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa Kristyanismo. Ngayon ay ang Kristyanismo is meron din tong kalakihan dahil ito yung maraming sumasampalataya dito sa ating lugar. Hindi man lahat, ngunit karamihan. So, ang Kristyanismo ang pinakamalaking bilang sa lahat ng mga relihiyon sa mundo. So, ayun na nga. Ang Kristyanismo ang pinakamalaki at may pinakamaraming nananampalataya sa buong mundo. Sa dami ng mga tagasunod at kasapi, ito ay relihiyong batay sa buhay at turo ni Kristo. Ang tagapagligtas na ipinapadala upang iligtas ang sanlibutan. Ang Kristyanismo ay mula sa relihiyong Judaismo. Ayun. Kaya pala, maraming pagkakatulad ang Kristyanismo sa Jainismo dahil ang Kristyanismo ay galing sa Jainismo. Mula sa lumang tipan hanggang sa mga aral ni Moises, si Kristo ang pinangakong Mesiyas at manunubos. So ayun, lagi nating naririnig sa mga Biblia si Moises. Si Moises daw, hanggang ang mga mag-aaral ni Moises, si Kristo ang pinangakong Mesiyas at manunubos. Ayon kay Kristo, mahal ng Diyos ang lahat ng tao at natutuwa siya kapag mahal siya ng pinaglilingkuran nila. Pinatibay ng simbahang Katoliko ang paniniwala sa Santisma Trinidad. Ito ang paniniwala sa iisang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Biblia ang banal na aklat ng mga Kristiyano. Ayun nga, kung sa Hinduism ay Vedas, and then sa Jainismo naman is naging Veda din, Veda. Sa Jainismo ay Veda. So sa Kristyanismo naman ay ang banal na aklat, ang Biblia. Ang pagkilala kay Jesus na ang anak ng Diyos at paniniwala sa kanyang pagkabuhay na muling bahagi ng paniniwala ng Kristyanismo. Ang pagsunod sa 7 sakramento o pagsasabuhay ng 10 utos ng Diyos at mga kautosang simbahan na nagmumula sa Papa o sa Roma. Dahil nga tayo may Roma si Pope Francis. Ang Papa sa Roma, ang pinakamataas na pinuno ng simbahang Katoliko. So sinasabi na si Pope Francis ang pinakamataas. Siya may pinakamataas na antas sa larang sa mga Katoliko. Na pinuno ng simbahang Katoliko. Ang lahat ng simbahang Katoliko sa daigdig ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Papa sa Roma. So ayun. Sa pagkakaroon natin na, yun nga, ang Kristiyano, si Pope Francis ang may pinakamataas na antas sa simbahang Katolika at siya din ang nagsasagawa at nagtuturo. At maraming sangay at napakadami na dahil nga Kristiyano na, ang Kristiyano ang pinakamadaming naniniwala sa buong mundo. So madami nagpapalaganap ng salita ng Diyos saan tayo makakita ng mga simbahan,
simbahan ng mga Katoliko na nagpapalaganap ng salita ng Diyos upang mas makilala sa Kristo. Ngayon ay so ayun, dumako naman tayo sa Islam. Okay, ano nga ba ang Islam? Okay. Islam is marami din naniniwala sa Islam. Ang relihiyon ng mga Muslim, okay po, ang Islam po, ang naniniwala po sa Islam is ang mga Muslim. Sinasabi na ikalwa sa malaking relihiyon sa daigdig. So ayun nga, kung ang Kristyanismo ang pinakamadami, sinundan naman ito ng Islam. Dahil ang pangalan ng relihiyon ay hindi tao po at iba pa, ito ay galing sa salitang Arabic na salam o kapayapaan, pagsunod at pagsuko sa Diyos. Si Muhammad ang huling propetang pinadala ni Allah. Okay, si Allah po ang kanilang Diyos. Siya ang nagtatag ng Islam. Okay, si Muhammad ang nagtatag ng Islam at ang kahuli-hulihang propetang pinadala ni Allah, si Muhammad po yun. Siya ang nagtala ng Islam, sinasabing mabait at mapagkakatiwalaan. Allah, amin, mapagkakatiwalaan. Muslim ang tawag sa mga nilikha ni Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. So yun, mga paniniwala. Dumako naman tayo sa mga paniniwala ng mga Islam. Maaaring may kaibahan at may pagkakatulad ating talakayin dito. So, ang Quran ang banal na aklat ng mga Muslim. Ayan, kung sa Kristiyano ay Biblia at kung sa Hinduism ay Veda, Jainism ay Veda. Ngayon, sa Islam naman ay Quran. Quran ang kanilang libro. Ang tunay na salita ni Allah galing kay Muhammad sa pamamagitan ni Angel Gabriel o kaya may anghel. Ang Quran banal na aklat ng Muslim na tunay na salita ni Allah kay Muhammad sa pamamagitan ni Angel ng Diyos. Yung Quran daw po ay galing sa anghel na si Gabriel na ibinigay kay Muhammad. Isa lang ang Diyos na si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Hindi sila maaaring kumain ng baboy at hamon at uminom ng alak. Ang lalaki ay maaaring magkaroon ng 4 na asawa. Ngayon, lagi natin napapansin na hanggat kayang buhayin ng mga Muslim, pwede silang mag-asawa ng 4 at kaya nila yung buhayin. Islam aims to bring about the prosperity to all mankind. Nais nilang magkaroon ng kapayapaan. May pagkakaisa po ang mga Muslim, ang mga Islam. Nais nila magkaroon ng kapayapaan, pagkawalang gulo, kapayapaan, consultative system at leadership. Sina Abraham, Noah, Moises, Jesus at Muhammad ang mga propeta ni Allah. Ang tinuturing na anak ng Diyos na si Jesus ay pinadala lamang daw siya ni Allah bilang isang propeta. Kung ang paniniwala ng Kristiyano po ay si Jesus ang Diyos, sa Muslim naman po ay hindi. Ang sinasabi si Allah pinadala lang daw po ni Allah si Jesus na isa din pong propeta. Ito, 5 haligi ng Islam. Dumako naman tayo sa 5 haligi ng Islam. Ang 5 haligi ng Islam ay ang pundasyon at ng relihiyon. Inaasahan ang bawat Muslim ay makakasunod dito. Una, iman, pananampalataya. Ang iman po sa Muslim ay pananampalataya. Iman. Yan po, iman. Ang iman ay pananampalataya. Pagpapahayag o shahada. Walang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Yun po ang pinapaniwalaan ng Islam. Walang Diyos kundi po si Allah at ang kanya lang pong propeta ay si Muhammad.
maglilingkod at sumunod kay Allah buong buhay batay sa mga turo at gawa ng propetang si Muhammad. So, ayun, dahil nga si Muhammad ang nagturo, binigay ni Gabriel ang isang anghel, ang libro na Quran kay Muhammad. So, si Muhammad po ang nagtuturo ng mga salita at mga dapat gawin. So, pangalawa, sala. Ano nga ba ang sala? Ang sala po ay pagdarasal. Nagdadasal ng 5 beses mula sa madaling araw tuwing tawag ng o meyuzin. So sa Muslim po, ina-allowed po sila na magdasal ng 5 beses. 5 beses mula madaling araw at tuwing tawag ng muezzin o taga-tawag. So ayun, kung mapapansin natin, ang mga Muslim po ay kadalasan po silang nagdadasal na nakaubog. Mga kanais-nais na magdasal sa moske kasama ang ibang Muslim. So meron po kung mapapansin po natin ay meron din pong simbahan ng mga Muslim na nagtitipon-tipon po sila doon upang sila ay magdasal ng naka-proper attire na taklob. Sa babae ay taklob ang mukha, ang buong paa, katawan, jacket ng sleeves, at mata lamang po ang pinapakita. Dahil nga daw po ang mga babae ay banal. Pangatlo, saka. Ang saka o pag-aabuloy. So ayun, may pagkakaparehas kasi sa Kristiyano po ay meron ding pag-aalay. Sa kanila naman ay may pag-aalay din. Ngunit magbibigay ng ilang bahagi ng kayamanan sa nangangailangan. So kung mapapansin natin ay may pagkakaisa sila at merong walang hirap, walang mayaman, pantay-pantay. Kasi po nagtutulungan po ang mga Islam. Sinasabi dito na magbibigay ng bahagi ng kayamanan sa nangangailangan. So tumutulong sila dun sa mga kababayan nila na medyo sobrang hirap, ganyan. At tinutulungan nila yun, binabahagi nila yung mga kayamanan nila. Sadaka o yung voluntary charity ay maaaring ibigay. So ayun, meron sila tinatawag na sadaka o voluntary charity. So yun, tumutulong sila doon, binibigyan nila yung, kung sila ay maluwag, nagbibigay sila doon. And dumako naman tayo sa pang-apat na sound zone, if I'm not mistaken. So ang sa zone ay pag-aayuno. Ang pag-aayuno po ay mula sa pagkain, inumin, sexual na relasyon kasama ng kanilang asawa. 40 days o 40 araw mula alas 6 ng umaga hanggang 6 na gabi o tinatawag natin ito, pamilyar tayo dito na Ramadan. So ayun, na nagkakaroon sila ng hindi pagkain simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. So, yun yung kapag dumarating sila sa point na nagra-Ramadan na sila, ayun, 4 na pong araw nila yung gagawin. Mahigit 1 buwan din na hindi sila kakain ng pag hindi sila kakain simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, hindi rin sila iinom ng tubig. Gayon na rin ang sexual na relasyon kasama ang kanilang asawa. Okay, dumako naman tayo sa panlima, ang Hajj. Pamilyar ba kayo sa Hajj? Ang Hajj po ay simbahan. Paglalakbay. Magbabiyahe sa Mecca. So yung Mecca, ito yung kailangan mo nilang makapunta sa 1 beses sa buong buhay nila. Kailangan nilang pumunta doon at para makapunta sa Mecca. The Black Stone of Kaaba. Kahit 1 beses lamang sa kanilang buhay ay makapunta sila sa Mecca. So, yun ay kanilang requirement. So, ina-allowed na pumunta doon kung ikaw ay isang Islam. Para lang sa mga may kaya pumunta physically at financially.
Ayun, yung may mga kaya lamang daw po ang ina-allow na pumunta sa Mecca. So, ayun, dahil nga natapos na tayo sa Islam, dumako naman tayo sa Shintoismo. So, ano nga ba ang Shintoismo? Marahil hindi tayo pamilyar sa ganitong relihiyon. Ngayon, ating talakayin. Ang Shintoismo po ay tawag ng paniniwala naman ng mga Hapones tungkol sa mga diyosa na araw at iba pang diyosa ng kalikasan. So, ang pinapaniwalaan po ng Shintoismo ay mga diyosa. At tinatawag na kami ang Diyos na may kapangyarihang likas na nananahan ang mga ito sa ilog, puno, bundok, bato, buwan at araw. So, ayun ang paniniwala ng Shintoismo. Ang mga Diyos ay nakatira sa puno, ilog, buwan, araw, bato, bundok. Sinasamba rin nila ang mga namamatay nilang mga kamag-anak at ninuno. So, ayun po. Ang Shintoismo po ay kakaiba kasi ang sinasamba naman nila kung dito sa isa na banggit, Hinduismo, Jainismo, Buddhismo, Christianity, Islam ay Diyos. Ang sa kanila naman po ay ang mga ninuno at ang mga namatay nilang kamag-anak at mga ninuno. Yun po ang sinasamba nila bukod sa mga naninirahan sa mga bato, bundok, ilog, yung mga diyosa at iba. At ninuno. Nakasentro ang pagsamba nila sa mga templo at dambana na sa paniniwala nila ay nananahan ang Diyos. Binubuo ang paniniwala nila ng mga dasal, pagpapalakpak, pag-aalay at gawain pananampalataya. Malaking bilang nila ay makikita sa bansang Hapon. So, Hapon po ang naniniwala sa ganitong sistema na sumasamba sila meron din silang sinasambahan na mga templo. Templo po sila nagsasamba. Apat na paninindigan ng mga Shinto. So, may apat na paninindigan ng Shinto. Tradisyon at pamilya. Ang pamilya ang kanilang pangunahing prioridad. So, ang Shintoismo po ay ang kanilang pinapriority. Ang pinaprioridad nila ay ang kanilang mga pamilya. Pangalawa ay pagmamahal sa kalikasan. Ang kalikasan ay may malakas na koneksyon sa mga Panginoon, kaya ito ay binibigyang silbi. Dahil nga po ang Shintoismo ay naniniwala sa mga Diyos na nakatira sa bato, kalikasan, sa mga bundok, tubig, sa mga ilog, ganyang buwan, araw. Ay yun po, pinapahalagahan nila ang mga kalikasan. Dapat din tayo gayon. Ganon, dahil kahit hindi tayo naniniwala sa ganon, kailangan natin pahalagahan ng ating kalikasan. Pangatlo ay ang kanilang kalinisan. Sila ay palaging naliligo at naguhugas. So ayun, malilinis po ang mga Hapon, ang mga naniniwala sa Shintoismo. Palagi silang naliligo at naghuhugas. Matsuri, pagpuri sa mga Panginoon at sa mga sinaunang espiritu. Ayun nga, dahil nga po ang Shinto ay naniniwala sa mga ninuno, so kanila pong pinupuri ang mga Panginoon sa mga sinaunang espiritu. Ganun po ang kanilang ritual na ginagawa. Paniniwala. Ang paniniwala ng mga Shintoism. Purification, pagtatanggal ng masasamang espiritu sa katawan. Naniniwala sila, ang purification po, yun yung pagtatanggal ng mga masasamang espiritu sa katawan. Kami, na ibig sabihin ay banal na espiritu na lumalabas sa amin ng mga bagay. Kapag ikaw ay namamatay, ikaw ay magiging isang kami. Aragami, masamang kami, na pinapatay at ngayon. Pinapatay ay ngayon ay naghahanap ng paghihigante. Yun po ang meaning ng aragami sa kanilang
masamang kami na pinapatay at ngayon ay naghahanap ng paghihigante. Yun po yung kung ikaw ay pinatay and then hindi ka agad mamamatay, maghihiganti ka gamit ang iyong spirito. Yun po ang sinasabi sa origami. Misuko. Ang misuko naman ay mga batang hindi na ipanganak, mga sanhi ng problema. Meron daw pong yung mga batang hindi na ipanganak, nasanhi ng problema, yung mga inagas sa atin, kung sa kanila ay misuko, sa atin po ay inagas ang tawag. Misuko kuyo, pagsimba ng mga misuko upang iwasan ang problema. So, yung misuko po ay pagsimba daw, pagsamba ng mga misuko upang iwasan ang problema. Sa ganun pong paraan ay mababawasan ang problema. Ayan. So, ating gusto kong pag-usapan natin ang mga filosofiya sa Asya dahil nga nabanggit dito dito sa ating unang diniscuss ang pagkakaroon ng filosofiya sa Asya. So, nagmula ang salitang filosofiya sa salitang Griego na pilo at sophia, na ang pilo ay nangangahulugang pagmamahal. Ang sophia naman ay karunungan. So, pagmamahal at karunungan, filosofiya, yun po ang sinasabi. Kung pagsasabahin ito ay pagmamahal sa karunungan. Kung kaya't ang filosofiya ay palaging nagtatanong sa mga bagay-bagay upang magbigay linaw, mag-alay ng kasagutan at magdagdag ng karunungan sa nagtatanong. So, ayun po ang ibig sabihin ng filosofiya, na ang ibig sabihin po ng pilo ay nangangahulugang pagmamahal at sophia na karunungan. Kaya pag pinagsama ay pagmamahal sa karunungan. So, ayon po kay Confucius o kay Confucianism, isang filosofiya o paraan ng paglalahad ng buhay ay isang tao. Itinatag ni Confucius ang China noong ika-6 to 5 century BC. Siya ay mayroong 5 to 6 million na tagasunod. So po, 5 to 6 million po ang tagasunod ni Confucius. Ang turo niya ay makikita sa kanyang mga isinusulat na libro ng mga 4 books at 5 classes. So opo, meron si Confucius ay merong libro. May mga libro siya doon na nagmo-motivate, tumutulong sa atin para maging motivate tayo, magpatuloy tayo sa buhay, maging positibo tayo. At may mga turo din doon na magbibigay sa atin ng mga aral at magpaparealize sa atin ng mga bagay-bagay na nararanasan natin. Ang paniniwala ni Confucius ay mabuting paraan ng pamumuhay ng isang tao ay magdala ng kapayapaan. Hindi tinuturing na relihiyon ng ibang dahil hindi lahat ng elemento ng isang relihiyon ang Confucianism. So, hindi po relihiyon ang Confucianism. Baka po naririnig ninyo mga estudyante na ang Confucianism ay isang relihiyon, ito ay hindi. Nagpo-focus ito sa paraan ng pamumuhay at ethical teaching, naniniwala sa isang Panginoon sa langit na nag-aalay ng iba't ibang sakripisyo, pero inaalay ito sa mga hari, prinsipe at tao. May mataas na posisyon sa lipunan, hindi naniniwala sa buhay. Pagkatapos namatay noong itanong si Confucius tungkol dito, ito ang kanyang sagot: "We haven't yet finished studying life to delve into the question of death." So, ayun po, nung tinanong po si Confucianism, yun po ang sinagot niya. We haven't finished studying, hindi pa daw po siya tapos mag-aral at hindi pa rin siya tapos maglakbay at magsuri sa mga bagay-bagay. So, ayun. Dumako naman tayo sa Taoism.
O Taoism o Taoismo? Taoism. So, ano nga ba ang Taoism? Ang Taoism po ay tinatag ni Lao Tzu. Si Lao Tzu po ang nagtatag ng Taoism. Okay. Tinatag ni Lao Tzu, isinilang siya noong 500 BC sa Hunan sa Timog China. Sa Hunan po si Lao Tzu po ay isinilang sa Hunan, sa Timog po, sa Timog China, Hunan. Siya ay nagtrabaho sa Imperial Library sa kanyang simpleng pamumuhay. Siya ay natutong sumunod sa tawag niyang tao-tao, ang daan o tao-tao. Hindi ko alam kung tao-tao. Isang paraang pamumuhay bago iniwanan niya ang Chao Empire. Isinulat niya ang Tao Te Ching. Siya po ang nagsulat ng Tao Te Ching. Lagi niyong tatandaan na si Lao Tzu po ang nagsulat ng Tao Te Ching. Mga turo. Ito yung mga turo ni Lao Tzu. Lahat ng mga bagay ay isa. Naniniwala sila na kapag gumawa ka ng masama, ang katumbas ay dapat gumawa ka ng kabutihan. So, sinasabi na kapag gumawa ka ng masama, dapat gumawa ka ng kabutihan. Dahil halimbawa, nagnakaw ka, dapat kang tumulong sa mga charity, ganun. Parang may kapalit yung paggawa mo ng kasamaan. Katumbas ay dapat gumawa ka ng kabutihan. Ang buhay ay kamatayan ay magkasama. Ang buhay at kamatayan ay magkasama. Sinasabi din po ni Lao Tzu na ang buhay at kamatayan ay magkasama. Ito ay isang realidad, which is tama naman po. Ano po, ang paniniwala ni Lao Tzu ay tama sa base sa ating mga nararanasan. Ang mga bertud, pagpili sa sarili, pagpasensya at pagpapakumbaba. Yun din po ang isa sa mga turo ni Lao Tzu. Ang estado ay nararapat na primitibo, pasibo at payapa dahil sa pagdaloy ng panahon nagkakaroon ng daming pagbabago na kanilang mga aral. So ayun nga, dahil nga tumatagal yung panahon, medyo naiiba na yung aral, yung aral ni Lao Tzu. Tumako naman tayo sa mga paniniwala ng Taoism. Yin at yang. Yun po, yung bilog na may dalawang dots na black and white, yun po ang yin yang. Okay, tingnan nyo dyan sa pipiting sinend ko at nandyan yung picture ng yin-yang. Okay, ang yin-yang ay pagiging isa sa kalikasan. Yun po ang ibig sabihin ng yin-yang, pagiging isa sa kalikasan. And then ang yin-yang, at ang qi. Ang qi naman po ay isang enerhiya na nanggagaling sa kalikasan o sa tao. Yun po ang paniniwala ni Lao Tzu. Sinundan naman ng Tao. Ang Tao naman ay isang puwersa sa likod ng mga natural na kasaysayan. Yun po ang Tao. And then ang Wuwi. Ang wuwi naman ay hindi nakikita ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan sa loob ng lahat ng mga bagay. Yun po ang sinasabi. Lahat ng bagay ay nakikita na ito ay walang
preconception. Yun po ang sabi ni Lao Tzu. And then, dumako naman tayo sa D. Ano nga ba ang D? Ang D po ang aktibong pamumuhay o sarili ng paraan. Meron po silang kanya-kanyang sariling pamamaraan ng buhay. Yun po ang huli ng turo, mga paniniwala ni Lao Tzu. Dumako naman tayo sa kasulatan. Kasulatan. Ang kasulatan kasulatan Tao Te Ching. Ang Tao Te Ching, ito yun, si Tao Te Ching. Ito yung kanyang libro. Sinulat ito ni Lao Tzu. Ito ay ang inyong patula, layunin nito na makamit ang ugnayang mistiko, nilalaman nito ang mga pangunahing aral ng Taoismo. So, lahat daw ng tao ay may pagkakapantay-pantay, lahat daw ay bagay at relatibo. Yun po ang sinasabi ni Lao Tzu sa kanyang libro na Tao Te Ching. And yun lamang po ang ating discussion. Nabanggit na natin na bali ito ay 7. Ang ito ay ang Hinduismo, Budismo, Jainismo, Kristyanismo, Jainismo, Islam, Shintoismo, at ang Taoismo. So, ayan, tapos na ang aking discussion, kaya naman asahan ninyong may ipapagawa ako. Nais ko magbahagi kayo ng inyong mga opinion tungkol dun sa mga relihiyon na inyong kinagisngan. Kagaya mo, ikaw, Giselle, ano bang relihiyon mo? Okay, ikaw ay Kristiyano. At ikaw naman, Marco, ang relihiyon mo ay isa kang Islam. Okay? Pwede ko bang marinig kung anong paniniwala at opinion mo tungkol sa ating discussion? Ano yung natutunan mo? Sige. Okay, maganda. Ayun. Ang sabi ni Marco, dapat daw irespeto natin ang mga paniniwala na meron ng bawat isa dahil meron daw kanya-kanyang paniniwala at kinagisnan. Tama naman ito. O ikaw naman, Giselle, isa kang Kristiyano. Ano naman ang opinion mo tungkol sa ating isinagawang talakayan? Bilang isang Kristiyano, ano ba yung masasabi mo tungkol sa ating discussion? Ayun. Napakahusay. Ayun. Sabi ni Giselle na ang pagkakaroon daw ng paniniwala ay makakabuti upang palakasin daw yung loob at dahil nga daw sa pagkakaroon ng iba't ibang paniniwala, mas tumibay daw yung paniniwala niya na meron talagang Diyos. Yun. Ang galing. Okay. Ngayon naman ay hanggang dun lang ang aking talakayan. Ngayon ay nais kong magbigay sa inyo ng pagtataya. Ito ay assignment. Magbibigay kayo ng salitang tumatak sa inyong hindi pa pala ito assignment. Magbigay kayo ng salitang tumatak sa iyo sa bawat relihiyon. Okay, meron tayong 7. Meron tayong 7 relihiyon na nabanggit. Ngayon, bawat isa sa mga relihiyon na yon ay bigyan nyo ng natutunan nyo sa bawat relihiyon na yon. At ipasa nyo sa akin mamaya at checkan ko. Bibigyan ko kayo ng 10 minutes para gawin ito. And so, bibigyan ko kayo ng 10 minutes para tapusin. So, ayun, tapos na nga kayo sa aking ibinigay na pagtataya. Okay, napakahusay ang halatang nakinig ang aking mga estudyante. Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng
pagtataya. Isa itong assignment dahil nga mukha namang lahat sa inyo ay interesado sa aking diniscuss, lahat naman kayo makakasagot dito. Hindi naman mahirap kung ipapagawa ng ma'am. Ngayon ay gusto kong gumuhit ng ng sumisimbolo sa iyong napiling relihiyon. Pipili kayo dun sa 7 relihiyon na nabanggit ko, and then mag-drawing kayo ng sumisimbolo doon. At pwede kayong gumamit through digital dahil nga tayo ay may mga technology na sa mga cellphone natin. Pwede kayong gumamit doon ng mga digital art na makakatulong upang mas mapagandahin yung gawain. And then next meeting ay ipapasa nyo po sa akin ang ipinagawa kong assignment. So, ayun, may natutunan naman ba kayo sa aking diniscuss, sa aking pagdaldal dito? Ang hatagal ko nagdadaldal. Ayun, basta lagi nating tatandaan na irespeto natin, sabi ni Marco, na irespeto po natin ang bawat isa at ang paniniwala ng bawat isa. At sabi naman ni Giselle na mas pastibayin natin ang paniniwala natin dahil meron ang paniniwala natin ay may Diyos at palagi tayong manalig magdasal at magpasalamat. Ayun, yun lamang. At next meeting, see you in next meeting. Nawa ay masaya at marami tayong natutunan ngayong araw.